sa nakikita niyo sa YouTube, ano pa ba? Dahil dyan, naghanda kami ng video presentation ng mga bagay na nagawa niya during the pandemic para makita natin lahat. Ano nga ba yung sakop o lawak ng nagawa ng isang Nancy de Marana sa panahon ng pandemic? Kasi ang katanungan dyan, paano ka nag-sustain? Napakahirap ng buhay. Ano ang nag-udyok sa'yo? Bakit ikaw ay nagkaroon ng puso para tumulong sa tao? At dahil dyan, paki-play po ng ating video. Wala eh. GPS signal. Pasensya na kasi wala tayong layer. Ayaw mag-play sa TV natin yung video. So marami tayong ayun eh. Ayan. So yung ating prepared na mga videos hindi natin may play. So siguro sasend ko lang sa inyo sa yung link para at least mapanood ninyo. Okay? Kasi wala eh. Sa GC na lang. Ayan. Sorry for the technical difficulties, but I know that we can bear on it. Ayan. Thank you so much for acknowledging, at least alam ng lahat ng tao. Pero, thank you dahil isasend mo naman din sa GC para sir, acknowledge din natin ng TV6, no? Royal Cable. Thank you. Ayan, Royal Cable po for TV6. Thank you for coming din po. So, pasensya na ho, nagkaroon tayong technical difficulties and I think that's just normal. Pero, susunod, hindi natin nakaya mangyari po. Pasensya na po. At dahil dyan, proceed na po tayo sa ating proper press conference. Okay po ba tayo doon? Yes. Can I get the attention of everyone? Okay po ba tayo doon? Yes. Maraming salamat po sa pagtugon. Alright? So, Pahiram na lang ang mic. Ayun. Alin? Ay, yung mic. Kasi ito sa video. Saan maga? Sir, Hindi rin. Sige, tama na lang sir. Ayun yung sa Jude. Jude. sir, check this. Oo. Okay na. Question number 1 please. alright, thank you. So, I already have a set of questions being given by our media. So, nandito na po sa akin lahat. Printed na po siya. So, the first question comes from Mr. Kevin Pamatmat. Unfortunately, he is not here. But I have the question po. Nagisulat ko na siya sa papel. So, Mama Nancy, ang tanong po ay, sino ka nga ba? Paano ka naging hero? Okay, isang magandang umaga po, tanghali na sa inyong lahat. And of course, I would like to thank sa inyong lahat for coming. Sino nga ba po ako? Ako lang po si Nancy de Marana, na simpleng ordinaryo lang po, na tulad po ng karamihang mamamayan natin dito sa bayan ng Calamba. Ako po ay 49 years old, businesswoman. I was born in Pansol, Calamba, Laguna. Ako po ay lumaki sa lahat ng sulok ng Calamba City. Bakit po? Dahil ako po ay anak mahirap. Siguro po kung inyong tatanungin, ako po ay mas mahirap pa po sa dagat. 11 po kaming magkakapatid. Nagisnan ko po ang nanay ko when I was 7 years old. Wala na po kaming tatay. So, binuhay po kami ng nanay ko. Na sarili niyang sikat, magkakatulong po kaming magkakapatid. Nagtitinda po kami ng balot, ng mani, ng sweepstakes, nagbebenta ng mga bote at nanghihingi ng mga isda sa dagat na kung saan ay binebenta naman ng aking nanay sa palengke. At nagbebenta na po yung isda na aming hiningi sa dagat, diyan po sa Aplaya, Calamba. Yun naman po ay binibili niya ng bigas upang aming makakain maghapon. Mahirap sa daga, ibig sabihin po, hindi po kumpleto ang pagkain namin sa isang araw. Pero hindi po naging hadlang sa akin ang pagiging isang mahirap. Instead, yun po yung naging motivation ko po kung paano ko po na-achieve o kung paano ko po na-reach ang aking mga pangarap. Nakilala po ako sa pagtulong, lalong-lalo na po nung pumutok po ang Bulkang Taal that
was January 12, 2020. Nakita ko po na marami po tayong mga kababayan ang nasa lanta ng Taal Volcano, mga Batanggenyo. Not only in Batangas, pati po sa mga bayan po ng Laguna, lalong-lalo na po sa Calamba. Naawa po ako sa mga ipinaplas po nila sa TV, kaya po ako po mismo, yung sarili ko pong ipon, ibinili ko po ng 4 na truck na fruits and vegetable. Ako po mismo, 10 ng aking mga pamangkin, ang aking mga team ay pumunta po ng Divisoria. Wala po kaming tulog 3 araw. Pumunta po kami ng Binyang, namili po kami ng mga gulay upang ibigay po sa mga kababayan natin na sa lanta ng Bulkang Taal. Hindi ko naman po inaasahan na yung pagtulog kong yon ay magte-trending po hanggang sa dumating po yung oras o yung panahon na that was January, tapos March, bigla naman pong dumating ang COVID-19. Na kung saan po ay meron pong order ang ating government na biglang lockdown. Marami po akong nakita sa bayan ng Calabarzon ng mga kababayan natin sa mga barrio na total lockdown ay hindi po pwedeng lumabas. Naawa po ako sa mga kababayan natin na mga isang kahig, isang tuka, na talagang humihingi po sa akin ng tulong. Kaya po ako po ay naawa sa kanila at ako po ay namili ng isang 1,400 kawan surprise at hindi po ako natakot na ako po mismo, 10 ng aking pamilya, kaibigan, team, ang pumupunta po sa bawat lugar po sa bayan ng Calabarzon. Ako po mismo ang naghahatid ng mga tulong para sa mga kababayan natin dito sa Calamba. Sa kanilang mismong doorstep po, ibinibigay ko po ang bigas, gulay at mga dilata. Siguro po dun sa mga ginawa ko, doon po nila na-acknowledge na ako ay isang bayani, kaya po tinawag po nila akong pandemic hero sa mga nagawa ko na pagtulong na kusang loob sa mga nangangailangan. Maraming salamat po. Lingid nga, alam mo na marami na talaga siya natulungan noon pa, wala pang pandemic. And para sa akin, innate kay Mama Nancy ang tumulong sa tao. Kung nagawa niya sa maliit na populasyon, nagawa niya sa malaking populasyon. Kaya saludo kami sa iyo, Mama. And a round of applause for Mama Nancy po. Thank you so much. Proud clap. And okay, thank you. So we have our second media person. We have Ms. Rosel Aquino. May we have you in front, ma'am? Actually, nasagot niya naman kanina yung question ko. Tatanong ko na lang, iba na lang ang tatanong ko. May plano po ba kayong pumasok sa politika? Thank you very much, Solano. Marami po kasing halos araw-araw talagang binubulabog po ako ng tanong sa social media kung ako po ay tatakbo sa politika. Ako po talaga ay kahit po 1% or 1% pumasok sa isip ko kung tatakbo sa politika ay hindi po pumasok sa isip ko. Wala po akong planong pumasok sa politika. Mas gusto ko pong magserbisyo sa mga nangangailangan. I am here not to serve the government. I am here to serve the people. So wala po akong planong pumasok sa politika. Thank you so much, Ms. Rosel and Mama Nancy. Actually, yung third question coming from Sir R.A. Maico is similar kung may political ambition ka. Pero may karugtong. May foundation ka bang binubuo? O sadyang bulsa or sadyang galing lamang sa bulsa mo ang lahat ng ginagawa mo? Thank you sa question na yun. Meron po kaming binubuong foundation ngayon na malapit na pong marilis ang aming permit, ang Pandemic Hero Foundation Incorporated. At ang lahat po ng itinutulong ko po since then, hindi lang po sa bayan ng Calamba City, sa buong Pilipinas, and even in abroad, mga OFW, humingi po sa atin ng pamasahe sa ng ticket, ay tumutulong din po ako. At ang itinutulong ko po dito ay dugo at pawis ko, at dugo at pawis ng aking partner. At wala po akong hinihinging kapalit, basta po makatulong po ako sa mga nangangailangan. That makes me very happy.
Thank you so much, Mama Nancy. Now, may I call the attention of Miss Ana Marie Demery from Southern Luzon. Good morning. Morning, Mom. And the question is, as a founder of Pandemic Hero Foundation Corporation, so what would be the purpose of having this, and who do you think are the beneficiaries of this foundation? Thank you. Thank you, Miss Ana Marie. The purpose of having Pandemic Foundation is to help more people, ano? Kasi gusto ko pong palakihin pa po ang aking pagtulong kasi ako po ay isang ordinaryong tao lamang. Kahit nga po siguro ang ating mahal na presidente si Rodrigo Roa Duterte ay kinakapos din po financially, di ba po? How if ako pa pong simpleng tao lang, o simpleng mamamayan na naghahanap buhay lang din. Ang purpose ko po, kaya po gusto kong magtayo ng foundation na ito, ay gusto ko po mas marami po ang matulungan dahil alam ko po sa panahong ito, sa panahon ng pandemya, ay marami po ang naghihirap. Sino po ba ang gusto kong beneficiary sa foundation na ito? Una po na napag-usapan po namin ang aming grupo na magtayo po ng shelter para po sa mga elderly at saka po sa mga golden case, mga LGBT, na kung saan alam po natin na sila po ang prone sa COVID-19 ngayon ng ating mga mahal na senior citizen. At isa po sa sa nakita ko po dahil nakapunta po ako at nagbigay po ako ng tulong sa bahay ni Maria na kung saan marami pong ina ang inilalagak doon. Marami po akong nakita at na-touch po ako na kailangan pa po ng talagang Pandemic Hero Foundation na kung saan ay talagang matutulungan ang karamihang mga ina na talagang nangangailangan ng tulong. At siguro po kung magiging established na po ang shelter na ito, saka naman po kami mag-move sa lahat sa ibang katulad na lang po ng Women's and Youth program, katulad na lang livelihood program. So isahin ko muna, syempre I have to settle first sa unang foundation, sa unang program, after nun, saka naman ako susunod sa ibang plano. Thank you. Maraming Salamat dyan. Mama Nancy. Which I agree kasi kapag Kumuha ka ng isang organization, kailangan, parang smart goals lang yan eh. Kasi as I work as a team leader sa call center, very specific kami sa smart goals. Kailangan specific. Kailangan at measurable. Kailangan attainable at reasonable at time-bound. Pag na-meet Kung lahat ng requirements na yun, doon ka mag-proceed. sa susunod na plan mo. Kasi doon mo makikita yung effectivity ng ginawa mo na kung feasible ba siya or not feasible. Pero that's a good platform, Mama Nancy. At syempre, we can't wait for that. Pag dumating yan, present ako. 10 na mga grupo namin tutulong sa'yo para masettle natin yan. So thank you very much. And before we proceed, I just want to acknowledge the presence of Director Christopher Sanji, Provincial Information Officer ng Calamba, Laguna. Palakpakan po natin si Direk. Province of Laguna. Okay, thank you so much, guys. So, may we have Miss Lynn Domingo? Hi, Ma'am Lynn. Balik mo. Nag-receive yung budget. Pero kita yan sa store. Naka-set up yan. Naka-live yan. Thank you very much, Ms. Lynn. So, gaano kalawak? As much as possible po, siyempre depende rin po ito sa mga suporta ng aking pamilya, ng aking mga kaibigan, ng ating mga sponsor. Pero as much as mapapalawak po, national or even international ang pagtulong sa mga nangangailangan, ay gagawain ko po. Hanggang kailan po? Hanggang nandyan po ang ating Panginoong Diyos, bibigyan niya ako ng tamang pag-iisip at kalusugan. Gagawin ko po ito, ang pagtulong, hanggang ako'y nabubuhay po sa lupang ito. Thank you so much, Mama Nancy. Galing talaga sa puso. At naniniwala ako na hindi mo magagawa lahat ng bagay nandito kung hindi rin dahil sa lakas ng iyong pananakit. God always guide us to whichever path we have to go.
And if He blesses us with wisdom and power, lahat ng bagay niyan, may domino effect at magagawa pa yun. Thank you so much, Ma. That's really inspiring. So, by the way, correction po pala, Mr. Christopher, Director Christopher Sanji is a Provincial Information Officer po pala ng Laguna. So, my apologies po dyan, sir. Anyways, may I call the attention of Mr. Joel Kabaktulan. Anyway, malakas na mga boses ko. Ito, sir. So, good morning, ma'am. Good morning. Actually, yung questions ko ay nasagot na kanina with regards to sa politics. But then, gusto ko lang ngayon na itanong, how could the reach you dun sa mga kababayan natin na mga gustong magpatulong, lalo higit sa ating mga kababayan na mga OFW na alam naman natin ngayon na due to pandemic, hindi sila makakauwi agad-agad at ang daming mga proseso na kanilang dadaanan bago makauwi. So, anong maaring tulong ng ang ating pandemic hero tungkol sa bagay na ito, ma'am? Thank you po. Thank you very much, Joel. So, paano nila ako ma-reach? Na andyan po ang social media account ko, ang Pandemic Hero Nancy and also Pandemic Hero supporters na kung saan just send me or PM me. Mag-send din kayo ng video and you have to prove na talagang legit kasi marami po ang humihingi sa akin ng tulong pero andyan din naman po yung ibang staff ko na kung saan nagbe-verify po talaga kung talagang totoo ang kanilang hinihinging tulong. Okay? So paano po? Kung meron po tayo, katulad niyan, nagtayo tayo ng foundation, no? Meron na tayo mga sponsors, humingi ng tulong ating mga OFW, ay tutulungan po natin. At kung kailangan din nilang maluwagan sa social media at lumapit sa mga ahensya, ay willing po akong tumulong po sa kanila. Thank you so much, Mama Nancy. So, may I call the attention of Mr. Jeremiah Madrigal from Balitang Pinoy. Yung tanong ko rin kasi nasagot na kung sino yung mga inspirasyon niya sa ginagawa niyang pagtulong. Thank you, Miss Jeremiah. Ang naging isang inspirasyon ko, bakit ako tumutulong, ito po ay aking pamilya. They're always here beside me sa lahat ng aking plano, sa lahat ng aking advocacy, na andyan po yung mga moral support nila sa akin. Lagi nila kung talagang lahat po ng gusto kong gawin, lagi po silang sumusuporta. At naniniwala po ako kapag ako ay sinusuportahan ng pamilya ko, mangyayari ang lahat ng aking gustong mangyari. At nagpapasalamat po ako na lagi silang naandyan. Maraming salamat po. Thank you so much, Mama Nancy. Now, may I call the attention of Mr. Ed Amoroso, Philippine Star. Ma'am, Dr. Rino, yung mission nyo, yung vision nyo, after the pandemic, what is your mission and vision after the pandemic? Thank you very much. Ang mission ko po siguro is to help others to the fullest of my effort. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para po mas marami po akong matulungan. Vision ko po ay mas mapalawig ko pa po ang aking foundation na ito, na gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya tulad ng nasabi ko na hanggat na andyan po kayo, hanggat na andyan ang aking supporters, hanggat na andyan ang aking mga sponsors, ay gagawin ko po na mas marami pong matulungang mga kababayan natin na nangangailangan. For example, the election is coming. There's many politicians na mag-offer sa inyo ng tulong na para sa endorsement ng pagkakalutuan. Tatanggapin niyo po ba or susuporta? Lalo na kung isa sa mga politician ay tutulong, susuporta sa inyong pagkakaligay sa foundation. Tayo naman po ay
mabait, pagbibigyan naman ng lahat ng lumalapit. So kung sino po yung lalapit sa akin, pagbibigyan naman po natin, why not, di ba? Wala naman pong problema yan. Thank you very much po. Kahit sino pong politicians, ang gusto pong humingi ng support, tutulungan po natin. Wala po tayong ipagkakait na tulong. Andito po ako para tulungan po ang lahat, not only sa mga mahihirap na nangangailangan, kahit mga politician na lalapit sa atin, willing po akong tumulong sa kanila, kahit sino pa po sila. May I call Mr. Daniel Castro from DZJV 1458 Radyo Calabarzon. Hello. Yeah. Magandang tanghali po, Ms. Nancy. Nung in-invite po kami dito sa press club, binanggit din kasi sa amin, magpapakilala dito talaga si Ms. Nancy. Parang, ang sabi, papakilala yung tunay na pangalan. And actually, personally, ako po, personally kasi, nung una kong makita si Ms. Nancy, akala ko din talaga, girl talaga. Diba? And ngayon, yun nga, sabi, magpapakilala and i-expose din na siya nga ay talagang member ng LGBT. Ano po ang nagtulak po sa inyo na ihahayag niyo po yun sa mas nakakarami? Kasi I believe, parang hindi rin yata alam ng mga anak ninyo na kayo po ay LGBT. Yun po. Parang napakahirap na bigla ako nagulat doon, hindi niyo ka-update. Thank you, Daniel Castro, no? Kasi marami po kasing nagmamahal sa akin sa social media. Marami pong sumusunod sa akin laging mga post. Marami din pong nakakaalam at marami din po kasing nagtatanong na akala po nila ako talaga ay isang tunay na babae. Diyos ko. Ngayon po, siguro po, it's time for them to know. Panahon na po, dahil million-million po ang nagtatanong sa akin, sino ba ako? Ako po si kilala po sa pangalan Nancy Di Maranan. Ang totoo ko pong pangalan ay Ronnie Di Maranan. Okay? Ronnie Arada Di Maranan. Yan po ang totoo kong pangalan. Kilala po ako sa pangalan Nancy Di Maranan. Bakit po ako nagtatago sa pagiging babae o transgender woman dati, bakit ngayon ako recently lumabas, ano po? Kasi ang isa pong dahilan niyan ay ako po ay natatakot sa mga tao. Marami po kasi ngayon, alam niyo po ang mindset po ng mga tao sa mga LGBTQ, andyan yung binubuli ka, di ba, dinidiscriminate ka. Pero ngayon po, gusto ko pong sabihin sa inyo, ang mga binubuli nyo, ang mga dinidiscriminate nyo, ay nasa harap nyo ngayon ay hinahangaan ng karamihan, tumutulong sa mga nangangailangan. So hindi po dahilan or hindi po basihan ang isang gender ng isang tao para ka tumulong. Kahit maging LGBTQ member ka man, hindi po ito ang kailangang basihan. And I'm very proud of being transgender woman. Fulfilling po kasi na-reach ko na po yung lahat ng gusto ko sa buhay. Andito na po ko. Tulad po ng natanong mo kanina, hindi alam ng anak ko. Tama mo kayo. Kasi po ang mga anak ko po ay ibinigay lang po sa akin. Mga sanggol pa po sila. So hindi po nila alam na ako ay hindi totoong babae dati. Kasi gusto ko rin po silang mabigyan ng mamulatan nila na mayroong isang mabuting ina, may isang mabuting ama. Kaya din po ako nagtago sa pangalang Nancy. Pero ngayon po nagkaroon na po sila ng tamang pag-iisip. Kaya po, eto na po yung time din siguro na kailangan malaman na rin po nila kung sino po talagang isang ang kanilang ina. At hindi po ako nahihiya sabihin sa buong mundo kung sino po ako. Kasi yun po talaga ako. At saka proud po ako. Gusto ko pong i-update ang LGBT community na hindi dahilan kung ikaw ay isang transgender woman. Ang importante ay mahal mo ang bayan, may puso ka at tumutulong ka sa lahat ng nangangailangan. Thank you. Isang tanong ka na. Madali na lang po ito.
Hindi ko alam kung maalala niyo ba, tumawag ako sa inyo before kasi naghahanap ako ng mga pamilya para sa mga barangay fiesta. Okay. Ang nabanggit niyo kasi sa akin dati, sinarado niyo na po yung food park sa Southwoods dahil plano niyo yata mag-for good sa abroad. Ano po yung parang nakapigil doon? Dahil po ba sa pandemic? Dahil sa gusto niyo makatulong po? Kaya hindi kami natuloy sa abroad, mas pinili ko po dito sa Pilipinas kasi po ayaw din po ng mga bata na nasa London kami kasi mahirap po talaga ang klima. Kaya mas gusto ko po talaga dito sa Pilipinas. Yun lang po talaga ang naging cause na. Thank you po. Maraming salamat, Sir Daniel Castro. Very revealing ang questions. Napakahirap sagutin pero pinagpawisan ka na talaga ng malapot, ma. Pero syempre kahit kanino mo itanong yan, nakakatakot sagutin. Pero paano ka matatakot kung hindi ka sigurado sa sinasabi mo? Wala kang dapat katakutan kung galing sa puso sinasabi mo at delikado pa sa lahat ng ginagawa mo. Saludo kami sa iyo. Yes! Next in line, we have Ellen Apostol. Hindi narinig lang. Again. Saan po kayo kumukuha ng source of income nyo sa ginagawa ng pagtulong? Thank you, Miss Ellen. Saan daw po ako kumukuha ng source of income sa pagtulong ko sa mga nangangailangan? Ako po ay matagal na rin po kasi nagtrabaho sa abroad at meron na rin po kasi akong konting kita. And my partner is a lawyer. Meron po kaming law firm sa Dubai. He is English national. Meron po kaming 3 anak na kung saan po ay sinusuportahan niya po ako monthly. Doon po sa kanyang financial support para po sa panggastos ng aking pamilya, inilagay ko na po sa aking isip at sa aming usapang mag-asawa na ang 10% po ay ibibigay ko po sa lahat ng nangangailangan. Meron din po akong business, ang Orient Star Hair and Body Spa, located po ito sa Parayan, Calamba City, na kung saan isa rin pong source of income na kinukuhanan ko sa pagtulong sa mga mamamayan. Marami din po kasi nagtatanong, baka meron daw po akong sponsor. Wala po akong sponsor. Ito po ay money blood po naming mag-asawa ang itinutulong ko. At talagang ang pagtulong ko po ay gagawin ko po, hindi lang po ngayon, hanggat ako nga po ay nabubuhay sa mundong ito, ay tutulong po ako sa lahat na nangangailangan. Maraming salamat. Tama nga lang siguro yung pinangalan sa'yo na pandemic hero. Kasi sa panahon ng pandemic, ikaw ay higit nakatulong sa lahat ng tao. Tulad nga ng katanungan ni Sir kanina na pagkakang pangalan from Philippine Star. Sabi niya, hanggang saan ang labos ng iyong pagtulong? Meron pa ba, or if there's something na pwede mo pang gawin, even after pandemic? And yun yung narinig natin. And I know that it is also the same statement pag gusto rin marinig ng mga tao sa media, hanggang saan, hanggang kailan. Thank you so much, ba? At dahil dyan, meron pang follow-up questions. May mga nag-send pa ng name dito. And by the way, guys, kung may katanungan pa kayo, you can just let me know. Para at least pa ikaw natin. Ayun, sila madam na doon. Feeling ko marami kasi syempre susulitin natin itong oras at para maging na lahat. Yes, Miss Idol. Yes. Good morning, Miss Nancy. Susundutin ko lang din dun sa sinabi ni Mr. Nelly Moroso. Ang title mo is Pandemic Hero. So, pandemic will end soon. So, plano mo bang palitan yung pandemic namin after the pandemic? Thank you very much. Nakilala kasi ako ng tao at sila ang nagbigay sa akin ng pangalan na ito. And I'm proud ako as tawagin na Pandemic Hero. Siguro hindi ko na kailangan palitan yung pangalan ng Pandemic Hero kasi trademark ko na yun eh. Kahit ako nasaan tawag nila, "Hi Madam Pandemic Hero," hindi nila ako tinatawag sa pangalan kong Nancy. "Ay, andyan ang Pandemic Hero." So okay lang yun siguro sa akin, sa foundation, dito nakapalitan. Kahit for life na yun. Yes, kahit hindi na pandemic kasi doon na ako nakilala. Yun na yung trademark ko. Thank you. Alright, maraming salamat naman Nancy. And si Madam. Hello, Madam. Hello, Madam. I am from J11, Maria Tolosa. Habang
play yung video, doon ako nag-look after para doon sa question. Pero in-scan ko na yung YouTube channel mo. Ayan. Upon checking doon sa vlog, ngayon kasi parang kinakategorize na is vlog is one of the parang influencer na pwede mong gamitin para ma-influence pa yung mga kababayan natin, how you help other people. And upon seeing po yun, parang regular na po ba kayo na nag-vlog, no? Kasama doon sa mga ginagawa nyo? Okay, thank you very much. Kapag ako kasi may natutulungan o kapag ako ay nagbibigay ng kawang-gawa sa mga kababayan natin, inilalive video ko talaga ito. Well, to be honest, wala po akong personal account sa YouTube. Kaya hapon na ako. Kasi ayaw ko po na isipin po ng mga tao na magbablog ako tapos kikita ako sa YouTube para i-share ko po sa mga nangangailangan. Vlog is one of the, para kumbaga kung ayaw niyo po nun, maybe kasi tumutulong kayo, di ba? So, yung mga tao, lalo mawawala yung confusion kasi your own channel will be not own siya ng kahit na sino. Walang company, ikaw talaga may-ari. So, mas mababawasan yung kanilang hesitation na saan kaya nanggagaling yung pera na tinutulong ni Miss Nancy? Because now, alam natin na YouTube ang isa sa pinakamalaking pinagtutuhanan ngayon ng mga ibang tumutulong din. And as parang influencer ng mga vlogger na nag-uumpisa pa lang, I see to it, sabi ko, I can help without asking any return. I can help na yung vlog nyo is maayos po para yun ang maging participation namin ng mga media. Yeah. Okay, thank you. Okay, makikita nyo ko lagi sa Calamba City Updates. Yan. Isa po sa admin dito ay si Sir Edwin Maripoaski ng GMA7. So, andun lang po lahat ng mga kawang-gawa natin. Ano po? And in regards po sa pagtulong, sabi nga po sa inyo, pag-usapan naman po namin ng asawa ko, meron kaming law firm, at monthly naman consistent ang binibigay niya sa akin. So, tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong ko sa mga nangangailangan. Hindi ko kailangan ng YouTube. Ayoko talagang ma-issue, katulad sa ibang vlogger na, kumita siya ng 1 milyon, yun ang ibibigay niya. Ayoko po ng ganun. Gusto ko po talaga, pinaghirapan ko po ang itutulong ko sa mga nangangailangan. Salamat po. And may magtatanong pa daw po. Yes, Trixie? So, hi, Miss Nancy. Yeah, hello. Parang hindi masyado. Okay naman ako sa mga voice ko. Anyways, there we go. Ayan, ayan, congrats. I mean, for this and of course having such a good heart. My first question is, yun since nabanggit na nga ni Ma'am, yung pagiging influencer. Kasi there are, I mean, even though you said you'd rather not have your own YouTube, diba? But you have these other people like sila Ivan Alawi, sila Nora Honor, si Rapi Tulfos doing charity. If ever ba ma-invite ka nila, or ikaw mismo, I mean, willing ka ba makipag-collaborate sa kanila? Kung ang pag-uusapan naman namin at magiging topic namin ay pagtulong sa mga mahihirap, pagtulong sa nangangailangan, willing naman, wala namang problema doon. Napanood ko din yung mga ibang videos sa Calamba City Updates and of course, di ba, parang marami doon, parang kawawa talaga, di ba? And very emotional yung situation. Pero alin doon sa'yo yung pinaka-tumatak sa mga natulungan mo? Siguro yung sa akin, yung nagpakain ako ng 380 katao na nung during the time na nag-total lockdown ng IATF, walang pwedeng bumiyahe kasi maraming stranded dito sa Calamba, Turbina. Meron diyang 300 na mga stranded na papuntang Sorsogon, Leyte, na kung saan ay 2 weeks na silang hindi makakain, dikit-dikit sila, walang social distancing, natutulog sila sa sahig, umuulan, kasi nga walang sasakyan. Ang ginawa ko po, nagbigay po ako sa kanila ng makakain, umaga, tanghali, hapon, nagbigay tayo ng financial support, at nanawagan po tayo sa ating mahal na presidente, kay Rodrigo Roa Duterte, at saka po kay Governor Chis Escudero, na kung saan po ay dininig naman po ang aking panawagan. Kaya po si Governor Chis Escudero ay nagpadala kaagad ng 20 bases na kung saan ay nahakot ang mga stranded nating mga kababayan na matagal ng na stranded dito sa Turbina. After 2 weeks, may dumating na naman na
80 na katao na naman na from different places from Manila, mga nawala ng trabaho, na layout sila. Hindi na nagpadala si Governor Jesus Cordero ng mga sasakyan kasi sobrang higpit na talaga ng mga kailangan ng mga travel pass, medical certificate. Ako na po ang gumawa ng paraan. Pumunta po tayo dyan sa Campo Crame, sa Calamba, humingi po tayo ng mga travel pass, medical certificate, binigyan po natin sila ng pagkain, financial, at ako na rin po ang nag-rent ng 10 van para sila ay makauwi sa kanilang lugar sa Sorsogon. Last question. Kasi before naalala ko, I met you kasi you were sort of managing Mystica. Tapos eventually, naghiwalay kayo ng Landas. Pero ngayon, parang nakita kita sa channel niya. So, paano kayo nagkatagpo uli ni Mystica and bakit kayo nagko-collaborate ngayon? Okay, yung regards to kay Mystica, nung lalabas kasi siya sa probinsyano, naging usapan kasi namin na ako yung magiging talent manager niya dapat. Ngayon, nung magpipirmahan na kami ng kontrata, medyo hindi kami nagkasundo dun sa usapin about contract. Kaya hindi ako ang naging manager niya. Recently, tumawag sa akin si Mystica, humihingi ng tulong para kay Mr. Chang, yung Korean na bilyonaryo. Si Abuji, yun nasa... Si Mr. Chang Abuji. Natalo yata sa casino si Abuji na ngayon ay naghihirap na. So pinuntahan ko naman, dininig ko naman yung panawagan ni Mystica na tulungan siya. Binigyan ko ng pampagamot si Mr. Abuji or Mr. Chang, yung Korean national. Tapos sa akin kasi, hindi kasi ibig sabihin Pilipino ka lang kailangan tulungan natin. Kahit ibang lahi, kailangan din natin tulungan kung nangangailangan ng tulong. At saka lesson din kasi ito isa siyang bilyonaryo na ngayon ay naghihirap na. Gusto ko rin ipakita sa mamamayan natin na kapag binigyan ka ng chance ng Panginoong Diyos na nasa tumatog ka ng tagumpay, dapat i-maintain mo yon. Gamitin mo sa mga magandang bagay or else babagsak ka katulad nangyari kay Mr. Chang. Ito follow-up lang kasi I know a bit about that. Kasi si Mr. Chang before, tinulungan siya ni Hungry Syrian Wanderer. So I don't know if you know the issue. Pero tinatawag siya kasing scammer ni Hungry Syrian. So if you can comment on that. Kasi nga parang since na parang may tumulong kasing isa kay Mr. Chang na pangalan Bobby. Tapos binigay niya yung kinita sa video. Now, dun kasi na-realize ng Korea na, oy, kikita pala ako. Tapos yun nga, he was asking yata parte kasi since nagamit naman siya sa video ni Hungry Syrian. Tapos yun nga, tinawag siyang scammer nga ni Hungry Syrian. So, I don't know, familiar ka pa dun sa issue and ano masasabi mo? Ang kwento kasi sa akin, nagkwento kasi sa akin si Mystica, sabi nila na si Wanderer na or yung Syrian national na vlogger, ginamit daw si Mr. Chang, nag-take ng mga video, pero hindi naman daw binigyan ng suporta. Kumita raw ng milyon-milyon kasi daw sa 12 vlogs niya ang daing views. Sa mga sinasabi nila, wala naman akong pinaniwalaan kasi wala akong basihan. Kaya, yun, okay lang, sabihin mo sa akin na gano'n, umuho lang ako ng umuho, pero wala akong basihan kung totoo o hindi yung kanilang mga kwento. Okay. So basta ang point ko lang is nakita mong kailangan niya talaga ng tulong, so whether or not, kung totoo man o hindi, kailangan niya ng tulong ka dali habang buhay. Okay. Thank you. Thank you, Lexie. Okay, thank you. Yes, ma'am? Hello, ma'am. Magandang umaga po. Good morning po. DWBC, Radio Binyan. Ma'am, since eto na po, nandito na po tayo, nagpa-media na po kayo, nagpa-presko na po kayo, nadami na po ang makakakilala sa inyo at marami natin hihingi ng tulong sa inyo. Okay? Ang tanong ko po ay, may limit po ba ang inyong tulong sa kapwa at ano po mga category na mga itutulungan ninyo? Katulad po ba na medical, tourist o ano man? Kasi pagka ganyan po, tutubo
pogi po kayo. Dapat po meron po kayong Category. Thank you very much. Dito po nga po sa foundation namin, napag-usapan po namin ng grupo. Unang-una po, magtayo po kami ng shelter para sa mga elderly, sa mga golden days na kung saan mga LGBTQ na may edad na ito po yung priority namin. It depends din po kasi sa mga susuporta po sa akin. Mas marami pong susuporta sa aming foundation, mas malaking funds, mas marami po kaming matutulungan. Kahit ano po, livelihood po ito sa mga kabataan, o kahit ano pa po, basta nangangailangan po ng tulong, medical, education, tutulungan po natin lahat yan. At magiging transparent po ang foundation na ito dahil since then, ako po mismo, sarili ko pong bulsa, ilang milyon din po ang ginastos ko, wala po akong hiningi kapalit. At alam ko po na pagtitiwalaan po ako ng taong bayan. Sinasabi ko nga po, ang foundation na ito, lahat po na magiging transactions, sponsors, ay meron po tayong transparency para po mas tumibay po at lumakas ang ating foundation. Also, I would like to acknowledge the presence of Usapang May Kabuluhan, host of Royal Table TV, Tito Men and Tita Minda. Asan po sila? Ito po. Ayan, sir. So, question niyo po? Magandang tanghali po, Tita Nancy, si Tito Men po ito, kasama ko si Tita Minda ng Usapang May Kabuluhan under ng Royal Table TV6. Medyo off the topic po tayo ng konti. Isa pong Nancy na identification or pagkakakilanlan na ito ay gawa ni Tita Nancy. Ano po ba ang parang identification ninyo? Yung pagkakakilanlan? Pagtulong sa mga may hirap, doon ako nakikilala talaga. Kapag kasi ang mga taong lumalapit sa akin, karamihan talaga na mga lumalapit sa akin ay mga may hirap. So doon ako nakikilala pag sinabing si Nancy, ay tumutulong yan sa mga may hirap. Kasi kaya ako tumutulong sa mga may hirap, ayaw ko po kasi maranasan nila, ayaw ko po nilang maramdaman nila kung ano po yung dinanas ko dati na mahirap pa po ako sa daga. Kaya po ako as much as possible na kaya kong tumulong sa kanila, lalong-lalo na po sa may hirap, ay tutulong po talaga ako. Maraming salamat po, Tita Nancy. Thank you. Good afternoon, sir. And meron din daw kung magtatanong, his name is Lito Lorenzville from Bayanihan, Cagueño. Ayun si sir. Magandang hapon na po sa ating lahat. Ako po si Lito Lorenzville po ng Bayanihan, Cagueño. At isa rin po ako sa mga co-host ng Deresyahan ng J101.5 FM with kasama Nelson Dinobilis guest co-host ng Frontliners at Bosa DCR with Jude Hiccup. Okay, ating pong katanungan kay Madam Nancy. Ano po, since na nasundan po natin yung kanyang mga gawain dito sa Calamba, at saksi po ako dyan, ang aming grupo ng Cagueño at Solid Cagueño Alliance. Kasama po ang Riders Club, ay kasama Noel Bundalian at Bayabas Riders Club with Andres de Mesa. Marami ho kaming napaabot na tulong dahil po sa kabutihan ni Madam Nancy. Ngayon, nandun na po tayo sa mga tulong na ginawa natin at nandiyan na po yung Pandemic Hero Foundation. Ang aming pong katanungan, paano ho ba natin magagamit ang foundation para sa ating pong, sa kapakinabangan ng ating pong mga kababayan dito sa Calamba? Thank you, Mr. Lito. So magagamit natin ang foundation, makikilala ang foundation through social media. At saka nag-hard na rin kami ng webmaster na kung saan ay gagawa kami ng website. Doon lahat, makikita nyo, maging lahat ng transaction, lahat ng hihingi ng tulong, posted po ito, transparent po tayo. So makita nyo po ang Pandemic Hero Foundation Incorporated. Paano po kayo makakalapit? Sa social media lang po, i-follow niyo po ako sa aking personal account, sa Calamba City Update, Pandemic Hero Nancy, and Pandemic Hero Supporters para magtulungan pong lahat, ang lahat ng hihingi ng tulong, lalo na mga nangangailangan.
Okay, maraming salamat, Ma'am Nancy. May pangalo pa akong katanungan. Ano po? Dahil po sa inyong nagawang kabutihan, hindi lang po sa Laguna, lalo't higit po ay dito sa Calamba City, ano? At maraming mga tao na apektado ng pandemya nitong mga nakaraan, ano? Alam mo naman po natin, pag tayo nakagawa ng tulong sa ating mga kababayan, ay talagang hinahanap-hanap po. Kung sakali po, ano, may narinig na ako kanina sa katanungan about sa politika, ano, medyo susunodin ko lang po ng konti. Kung sakali po, ano, na may mga grupo, ano, yung mga natulungan natin at yung mga nagsusulong na magandang advokasya ng Madam Nancy ng ating pong Calamba, ano, may posibilidad po tayo na tahakin natin yung larangan ng politika. Thank you, Lito. No? Tulad ng nasabi ko sa kanina, kahit 1% po ng pagtakbo sa politika, ay wala po akong plano. Gusto ko pong magserbisyo sa marami. Kasi po kung ikaw maluluklok lang as isang opisyal, isang sa government, isang lugar lang siguro ang mapofocus mo. Pero po sa foundation na ito, gusto ko po mas marami pong matulungan. Kasi sa panahon nga po ngayon, marami po ang nangangailangan. Hindi lang po sa bayan ng Calamba, buong bansa ng Pilipinas and even in abroad, marami pong humihingi ng tulong. Mas gusto ko po at mas masaya po ako, mas maraming natutulungan. Hindi lang kung saan lugar ako naandoon. Okay, maraming salamat, Ma'am Nancy. Magandang hapon sa ating lahat. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. And last question tayo from DZEL Radyo. This Mr. Ernest Fernandez. Mr. Fernandez. Magandang hapon po sa inyo. Good afternoon. Ako si Ace Fernandez at may black timer sa DCL sa ilalim po ng Net 25. Ako rin po ang kasalukuyang Regional News Correspondent ng 88.7 DCG Radio Network, DCG Radio TV Network sa buong Calabarzon at paling ng bansa. Kanina po ay na-amaze ako sa mga naririnig, bumahanga sa inyong mga ginawang kabutihan sa ating mga kababayan. At sana lahat ng Pilipino ay damdamin at sinsirugan na tulad mo na tumulong sa ating mga kapwa. Lalo na sa panahon ng pandemya. Sana ay magtuloy-tuloy ito katulad ng inyong sinabi. Ang aking pong katanungan ay sa inyong ginagawa, ano bang inyong inspirasyon at mga individual na kabahagi nito sa inyong advokasya? Sa inyo po bang palagay ay ang mga kababayan natin ay nakikita ito na yung mga bagay na sinasabi ninyo ngayon ay nakikita ito at walang personal interest? At totoo nga ba na walang hinihingi pa rin ang inyong mga ginagawang kabutihan na ito sa ating mga kababayan? At ang isa pang katanungan na rin at pwedeng kaibigan at pagbabahagi ng personal na inyong mga gagawin. Ito po ba ay bukod doon sa shelter na inyong gagawin? Pero po kasi tayong mga kabataan na nangungunila at wala pong mga magulang. Nais ko po talagin kayo kung meron kayong plano na yung mga bata na walang kumakalinga sa lansangan, yung mga iniiwan ng kanilang mga magulang, yung iniiwan sa kalsada ng kanilang ina dahil sa kahirapan. Ito po ba yung naisip nyo na gawin sa mga pagkakataon na magplano kayo ng inyong foundation? Maraming salamat po. Thank you, Mr. Fernandez. Yun na yung tanong mo kanina, at ang ginagawa ko pong pagtulong ay wala po talaga akong hinihinging kapalit. Ito po ay kusang loob. Doon po sa sinabi niyo na kung yung mga bata na iniwan ng mga magulang ay naisip ko na rin po yan, papasok din po yan dito sa Pandemic Hero Foundation na kung saan po ay kalinga din po or orphanage para sa mga kabataan na walang mga magulang ay pwede rin po nating isama yan sa ating foundation. Hindi lang shelter para sa mga senior citizen, andyan na po ang lahat ng program. Basta lahat ng
makakatulong sa ating mga nangangailangang mamamayan ay gagawain po. Sa suporta na rin po siyempre ng ating mga sponsor at siyempre ng nasa itaas. Maraming salamat po. Thank you so much, ma'am. And si Sir Daniel, may question para sa iyo. Isa lang ito eh. On the lighter side po, Ms. Nancy, meron na po bang nakapag-offer sa inyo na i-feature sa TV yung life story ninyo? And kung meron man, magka meron po, sino gusto ninyong artista gaganap sa inyo? Yes. Sinistika daw. Marami ang gustong kumuha dati, pero di ba nga discreet ako. Pero ngayon, willing na akong humarap sa mundo. Kaya wala problema. Kahit sino ang gusto nilang ilagay, pwede sa akin. Basta yung story ng buhay ko ay naandun sa pelikula. Sino? Sino ba? Yung sinasadya siya si Paolo Ballesteros. Kayo po. Parang gusto ko si Vice Ganda. Pwede. Si Vice Ganda siguro, kung halimbawa lang naman. Pwede rin naman. Pero kahit sino, welcome naman. Or mismo ako na lang siguro ang gaganap. Mas maganda. Mas maganda. Para mas may feeling. Feel na feel. Thank you po. Thank you so much, sir. So, wala na po bang magtatanong? Ang lakas ng powers mo, ha? Hindi ko po yung energy ko. Kaktak ako, ha? Yan. Ay, ayun, si Sir Jude. Good afternoon, Madam, and sa ating mga bisita. First of all, gusto kong magpasalamat sa iyo kasi, I'm completely stranger sa iyo. Pero tinanggap mo po ako. Maraming salamat po, Madam. And I'd like also to thank our Provincial Information Officer, Sir Sanji, kasi kung wala siya ay hindi po tayo magko-cross ng landas. Now, please forgive me kung ang itatanong ko sa iyo ay I will dwell on politics kasi I am here as a media person, not as your corporate secretary. Hindi kasi, obviously, at sa aking pagtingin mo ha, hindi kasi ko kayang maihiwalay ngayon yung impression na posibleng pumanaot ka sa mundo ng politika. First, may nakita akong nag-trending na larawan nyo with the Vice Mayor of the City of Calamba, Vice Mayor Rizal. Ano ang indication doon? Kasi sa tingin ko ay, siya ba ay kumakausap na sa'yo? Ako, that's a direct question with you. Kinakausap ka ba ni Vice Mayor Rizal na maging bahagi ng kanyang grupo para ngayong eleksyon? I have follow up after that. Okay, dun sa tanong mo kanina na picture namin ni Vice Mayor Ros Rizal na nagte-trending magkasama kami. Kasi nagkita kami ni Vice Mayor Ros Rizal sa isang event ng Valentine's Day na kung saan ay nabigay siya ng tulong sa mga senior citizen diyan sa Parian, Calamba City. Nagbigay siya ng tikoy, financial support, at ito naman ay unexpected talaga na nagkita rin kami kasi nagbigay ako ng 20 sakong bigas at saka 18,000 financial cash, financial assistance para doon sa mga nanay na may mga reseta ng hindi makabili ng gamot. Nakita na kami doon ni Vice tapos nagpa-picture kami sa isa't isa. Siyempre kahit sino namang makita mo na naan doon, kaya naman tayong magpa-picture. Yun nga lang, may nag-post sa social media, ay nag-trending ito. Actually, libo-libo nga ang nagme-message sa akin kung ako doon kayo tatakbo sa politika kasi nakita akong kasama ni Vice Mayor. Hindi po talaga. Kasi kahit sino naman makita ko pwedeng magpa-picture eh. Huwag lang po natin bigyan ng kahulugan na nagkita kami ng Vice Mayor tapos tatakbo ka na kaagad. Parang hindi naman po yung tatama yun. Now, follow up, Madam. What if kung offeran ka ni Vice Mayor Rizal na pumasok sa partida po niya, tatanggapin na ba? Ano pinipilit mo
Sige, tatakbo ka na nito, ma'am. Ano pong posisyon kung sakali ang pwede po ninyong Bigyan nyo na ng 2%. either city councilor or vice mayor? Okay, kahit sino naman siguro mag-offer sa akin kahit hindi si Vice Mayor Ros Rizal, ay pagdating nga po sa politika ay hindi po talaga ako tatakbo. Sinabi ko na kanina, kahit 1% hindi ko pumapasok sa isip ko ang pagtakbo sa politika. Pero, kung Diyos po ang gagawa at iluluklok po ako sa posisyon, it will happen siguro. Pero sa akin po, sa puso at isipan, wala po talaga akong plano. So tatanggapin mo ang challenge if ever dumating yung sinasabi mong... Hindi po talaga, kasi ayaw ko talaga sa politika. Okay. Pasensya na kayo kung isang tanong pa. I understand na very close friend or I understand na close kayo ni Rudy Baldwin. Siya yung kilalang visionary dito sa Pilipinas. Now, meron ba kayong, well, syempre nag-uusap kayo eh. Meron ba siyang sinabi patungkol sa mga nakikita niya sa'yo, especially dyan sa usapin po ng politika? Pasensya na. Saan mo ba nakukuha to? Okay, si Rudy Baldwin po is one of my close friend talaga. At naniniwala po ako sa kanyang mga vision. Kasi karamihan talaga nagkakatotoo. May pa isang beses nag-dinner po siya sa bahay. I was invited her to come over dun sa bahay para mag-dinner lang. Pero hinawakan niya po yung kamay ko. Ayoko pong pahawakan kasi pag hinawakan niya, bubukas daw yung mata niya, meron daw bilog na itim na para daw mabivision niya kaagad, makikita niya kung ano yung mangyayari. Hinawakan niya ito. Sabi ni Rudy Baldwin, oh my God, tatakbo ka sa politika. Pag tumakbo ka, mananalo ka. Either number 1 ka sa city councilor, pero nakikita ko vice mayor or mayor dito. Pero sabi ko sa kanya, Rudy Baldwin, wala akong planong tumakbo sa politika. Sabi niya, pero kung ikaw ay tatakbo, ikaw ay mananalo. Pero sabi ko sa kanya, hindi talaga ako tatakbo. Wala talaga akong plano. Isa lang. Maaari, pwede ka, kumbaga ay, ikaw ba ay posibleng i-endorse ni Rudy Baldwin just in case ikaw po ay tatakbo? Kung ako ay i-endorse niya, ewan ko sa kanya. Pero hindi nga ako tatakbo, kaya walang endorsement na mangyayari. Walang talaga, Jude. Okay. Promise. Okay, thank you, ma'am. Ayan, Kuya Sars, din kita ang dami mong question. Pero thank you sa question mo. Pero ma'am, kami po, alam ko, behalf ng mga po kami. Not because hindi kayo tatakbo. Pero kasi po, yung pagtulong, hindi naman kinakailangan nasa pwesto tayo. Even without the position in politics, we can help if yun nakadesign sa atin ni Lord. So, ma'am, congratulations. Talagang paulit-ulit po kayo umulit na hindi kayo tatakbo. Kailangan si ma'am, sasamahan natin. Ayan. Thank you po. Thank you. At maraming salamat po sa inyo lahat sa pagpunta po dito at sana magkita-kita tayong muli sa ating foundation na itinatayo at sana po isama niyo po sa inyong pagdarasal na ang Pandemic Hero Foundation Incorporated ay mas maging matatag at lumawak pa ito at mas maging matagal ang pagtulong sa mga may hirap, lalo na sa nangangailangan. And behalf, of course, sa aking advisor, consultant na Sir Edgen Mariposque, maraming salamat po. Ayan, nagbigay na nga po ng closing remarks ang ating Nancy de Maranan. Ay nako, napakalayo ng narating mo ma. Actually, we woke up, hindi pa pala ako natutulog kasi nagtrabaho ko sa bahay. Sorry. Ha?
May pahabol pa pala ako. Siyempre, gusto ko rin magpasalamat sa Royal Cable TV6 sa pamumuno ng ating PIO. Sir Sanji, maraming salamat po na talagang laging naandyan din sa likod ko sa mga advice niya. Lagi ko namang sinusunod, Sir Sanji. Thank you very much for coming too. Ayan, so alam namin na kayo po ay, so sana sabihin nagugutom na, pero feeling ko ako lang yung nagugutom na rin eh. Ay maraming salamat po sa inyong oras na inilaan. Ngayong araw, opo, magkakaroon po tayo ng photo ops po. So nakapagbigay na ng closing remarks ng ating Mama Nancy. Ayan, nakakinan ka na. Ayan, so, opo. Opo. Ayan, photo ops po tayo. Gusto mo muna mag-photo ops, makakain ka muna. Ayan, photo ops daw po muna tayo guys. Kung tapos na po ba na kumain? Ay, kumakain pa yung iba eh. Sige, patapusin na lang po namin yung iba po. Opo. Then pagtapos na yung lahat, photo ops po tayo. Okay po ba yun? Ayan. So, again, Mama Nancy, maraming salamat. And syempre, kila Sir Christopher, Sir Elgin, Sir Jude, the rest of the team, your effort to come here is truly appreciated. And thank you kasi kailangan ko pandaling yung trabaho ko sa bahay mo, hindi pa ako natutulog. Pero ayun. So, thank you so much for the time. And once again, I'm Marigona Dolan Dragusians. My team is going to run off together with Ms. Nancy Liberanan. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating nag-iisang pandemic hero, Nancy Liberanan. And I thank you. So ayun guys, kainan muna. Kain muna tayo, kain. Ayan. Tapos na po. Salamat sa mga nanood. Kay Mamsi, ayan, still watching. Mamaya na dyan na kami sa salon, Mamsi. Para din yun yung magmamasad sa akin. Si Ron. Bye!